Sa in-house financing po, di ba sabi nila after down payment, 3 to 6 months bago maka-move in. Hindi po ito generally na gano'n na 3 to 6 months bago maka-move in. Kasi unang-una, kailangan mo i-determine yung mismong status ng project o nung bahay. Nakatayo na ba yon? Kahit naka-down payment ka, kahit naka-in-house ka, kung hindi naman nakatayo yon, paano ka mag-move in, di ba? So, una muna, yung construction status. Kung ready for occupancy na ba yon, ongoing construction or pre-selling status, kahit naka-in-house pa po tayo, of course, syempre, dahil wala pa nakatayong bahay, hindi talaga tayo makaka-move in, no? So, depende sa status, una yon. Now, halimbawa, kung ready for occupancy naman talaga, ang determining factor mo na dito ay kung na-fully paid mo yung down. Karamihan ng developer, hindi ka naman nila palilipatin ng hindi ka naka-fully paid ng down. At kung in-house, hindi lang down payment ang criteria. Dapat mag-apply ka pa ng insurance para sa MRI, yung Mortgage Redemption Insurance, saka fire insurance. And then, dapat meron kang na-issue na post-dated checks para doon sa monthly mo for, like for example, kung 5 years to pay or maybe 10 years to pay, kailangan mag-issue ka ng post-dated check. So, hindi po yun basta-basta na 3 to 6 months, ganun yung sinabi, no? Kaya, kailangan din po nating tanungin. So, una, i-determine natin, ano ba yung status nung bahay in terms of construction? Nagawa na ba? So, kung pre-selling o ongoing construction, malabo, di ba? Pero kung ready for occupancy, okay na talaga yung subdivision at okay na talaga yung bahay. Pangalawang tanong dyan is kailan ka makakabayad ng fully paid ng down. At kung mabayaran mo naman yung down, yung pag-comply mo sa iba pang conditions like may insurance, cheque na i-issue mo para doon sa amortization. So may mga ganun pong certain conditions. Hindi po yan automatic na sinabi sa inyo 3 to 6 months. Hindi po ganun na. Ang usually ginagamit ng number na 3 to 6 months, processing sa pag-ibig, yan po yun.